Hello everyone. Ayan. Can you type 1 kung okay yung audio ko? Para, ayan. Thank you, Rosette. So I hope na-enjoy niyo yung heartbroken songs, no? So, and welcome everyone. So we are now in the last part ng ating 3-part series for J Skin, no? So our topic for today is strategies for profitability for online sales. So, if you've been part nung dalawang unang webinar natin, no? So, unang webinar, we discussed all about business registration. Paano mag-register ng business. Second webinar, we discussed tax compliance. So, I hope marami tayong natutunan doon, no? And now, for the last part, tuturo naman natin how do you design na yung online selling business natin, e-com business natin is maging profitable siya. So, I know maraming factors na nakaka-affect para maging profitable o kumikita yung business natin, no? So, I hope na after this session, mas maging confident tayo when it comes to making sure na yung businesses natin ay profitable. Yan. So, first, same as last time, can you type sa chat kung saan kayo nakikinig today? So, medyo konti tayo ngayon, no? So, we're opening the Zoom para yung mga hahabol, they can join hanggang mamaya. Pero can you type sa chat, where are you listening from ngayon? Para alam lang natin. Si Vince, Enrica, Singapore, Kainta. Ako nasa Kainta rin. Yan. Jessie, QC, Bacolod, si Annie. Yan, Pasig, Dasma, si Eunice. Pero nakikinig from Sweden. Saan ba yung Sweden? Europe ba? Ay, Europe yun, no? Yan, international yung webinar natin ngayon. Yan. Okay, sige. So, I'm sure by now, kilala niyo na ako, no? So, for the last time, I'm Cathy. So, I'm from Tribe Global CFO and hinihelp namin yung mga entrepreneurs na makapag-build the better businesses through entrepreneurial financial management. So, today, ang goal lang talaga natin is, ma-explore natin yung mga strategies on how you can enhance yung profitability ng business natin. And we won't stop with just profitability. Kasi syempre, lahat tayo, nag-business tayo because we want the growth to be sustainable. Magtagal yung business natin in the long run. Hindi yung after 1 year, after 2 years, mamamatay na yung business natin. We want sustainable growth. And magagawa natin yon if our business is profitable. So now, yung i-discuss natin today is we will discuss yung mga pricing strategies and how do we improve and calculate yung profit natin. And then, i-discuss ko rin ano-ano ba yung mga factors that can affect yung pricing natin sa e-com. And then, Q&A tayo after. But you can also chat your questions no, sa chat box kasi may mga team members naman tayo na helping us manage the chat ngayon. So, my promise to you today is that in 1 hour or less, you will gain clarity and an action plan on how to approach your business from a profitability standpoint. So, if friends tayo sa Facebook, no, lagi mo makikita yung mga posts ko about business na no one is starting a business para malugi. Meron ba dito, nag-business siya kasi gusto niya malugi? I think no business owner in his right mind, di ba, is nangarap siya na malugi. Lahat tayo, kung business owner tayo, nagsimula tayo ng business, we want to be profitable. Yun yung goal.
Because once we become profitable, marami tayong pwedeng gawin sa business. Marami tayong pwedeng gawin. So ngayon, let's talk muna about business. Okay? Let's talk about business. So, for me, pag sinabing business, 3 words come to mind. 3 salita yung lagi ko naiisip. The first word is value. Value, halaga. Diba? Sa Tagalog. So, pangalawang word is exchange or may palitan. Exchange. And then the third word is profit. Now, the more na we stay in business, the more that I realize na, oo nga no, kapag nagbi-business ka, we are exchanging value. So, kung online seller ka, meron kang produkto na tinitinda na you know will be valuable to the person who will buy the product. And in exchange dun sa value, dun sa produkto na binibenta mo, your customers, your buyers will give you money in exchange, di ba? So, hindi pwedeng may exchange. Hindi pwedeng mag-exchange kayo ng bagay na walang value. Di ba? Kasi, pag walang value in exchange natin, how will we arrive doon sa profit na gusto natin? So, one way to put this rin, no, is that no one is starting a business para malugi. Meaning, if yung business mo right now is not in the terms na profitable siya, your goal, your number one goal is how do you make that business profitable? Kasi kung hindi siya nag-earn ng profit for you as the business owner, maybe you are running a charity. So masakit siyang pakinggan, pero I want you to realize that na hindi ka nag-business para malugi. Hindi pwedeng nag-business ka lang na, okay na tong kita na to, okay naman to. 'Di ba? Ang goal mo, kaya ka nag-business, is to be profitable. So, kung ngayon, medyo parang ang scandalous nung sinasabi ko, no, for you, or medyo shocking, I want you to realize that. That's a fact, di ba? When you start a business, you have to think of profit agad. How do you make it profitable? Kasi kung hindi mo siya gagawing profitable, para saan ginagawa mo? Nagpapagod ka lang ba? Di ba? Kasi mas okay na yung napapagod ka sa business, pero kumikita ka. Kaysa naman napapagod ka, slugi ka pa. Do you agree? Can you type yes? Oh, unang slide pa lang, nananampal na tayo. Ayan. Okay, so number 2, another point na gusto kong klaro tayo, no, before we even discuss so many things. Why do we go into business in the first place? So, kung may business ka, di ba, marami akong mga natanong na business owners, bakit mo tinayo yung business na yan? So, many people will try to give answers na medyo, noble answers like, kaya ako sinimulan tong business na to kasi I want to help the world. Kaya ako sinimulan tong business na to kasi I want to provide jobs. Kaya ako sinimulan to, gusto kong makatulong sa mga tao, or may gusto akong ma-solve na problem, etc., etc. Now, those reasons, valid naman yun, no? Pero at the core, lalo na kung may business ka na bagong-bago lang, di ba? At the core, kaya mo tinayo yung business niyan because you want to earn more. Di ba? I mean, if we will be honest about it, di ba? At the core, yun naman talaga yung gusto natin. Nagiging secondary na lang yung ibang reasons, di ba? Because how can you possibly help other people? How can you possibly give jobs to other people if in the first place, hindi kumikita yung business mo? So my point here is that when you start a business, your core goal is to maximize yung kinikita mo dyan as an owner. To maximize
owner's earnings. Agree ba kayo doon? Yun eh, di ba? It's hard to change the world. It's hard to help other people using your business if in the first place, yung business mo hindi kumikita. Pero, di ba, if you look at it on the other side, imagine your business na earning, profitable, ang dami mong pwedeng gawin. Di ba? You can give jobs to other people. You can expand. Di ba? Marami kang pwedeng gawin. So, my point here is that bago tayo mag-compute later, no? I want us to be on the same page na pag sinabi nating business, you have to think of profit agad, even on day one. Because that's the goal. Diba? Everything hangs doon sa idea na yon na you have to be profitable. You have to maximize yung kinikita mo as an owner. So, as a business owner, you have two ways to earn. When you have a business, you have two ways to earn. Either as an investor, kung ikaw yung may-ari ng business na yan, then definitely, ikaw yung nag-invest, di ba? Investor ka. So, kung first time mo siya narinig, no, na, investor pala ako. So, if you have a business, consider yourself as an investor. Pwedeng you did not parang invest a big amount of money to start that, but you invested your time, your talent, di ba, to start that business. You are an investor if you are a business owner. And pangalawa, lalo na kung sa business mo right now, ikaw din ang gumagawa ng lahat ng bagay. Or probably, meron ka ng team members, pero may mga bagay pa din na ikaw yung gumagawa. Then you also consider yourself as an employee of your own business. So sa online business mo, di ba, pag may order, ikaw din ang nagpapak, ikaw din ang nag-ship, di ba? Nag-aayos ng mga products na binibili sa'yo, then definitely, you are acting also as an employee of your own business. Agree ba tayo doon? Sino dito solo? One-man team? Meron pa, o lahat ba tayo dito meron ng team members or assistant sa online business natin? Can you type solo if may mga dito, one-man team? Yan, si Miss Mary, solo. Diba? So if you're a one-man team right now, I want you to realize that na apart from being the owner of that business na meron ka ngayon, you are also an employee of your own business. Yan. So bakit ko sinasabi yung mga bagay na yun? So because when you start a business, merong tatlong factors. So para tayong dito, no, business 101. So when you start a business, there are three factors in play na kailangan mong i-manage. So una is profitability. Diba? Profitability means yung benta mo, ibawas mo yung mga gastos mo, magkano yung natira? Magkano yung kinita mo? Yun yung profitability. Ngayon, another factor is the growth. Because you don't want to be stagnant, di ba? Gusto natin na, okay, this year, ang benta ko is, sabihin natin, 1 million. Next year, you want na mag-grow yun, madagdagan, di ba? So that's growth. Also, growth can also mean being able to expand. Like, kunyari, next year, meron ka ng team. Or next year, meron ka ng branch if you have a physical store. Growth can also mean that way. Diba? So kung si profitability, ang goal natin is benta minus lahat ng gastos mo, merong matira sa'yo. Si growth naman, mapapansin mo, every time you perform growth activities, every time you try to expand, may gusto kang gawin para mas mag-grow yung business mo. Nag-run ka ng ads kasi gusto mo mag-grow. Nag-hire ka ng assistant kasi gusto mo mag-grow. Nagtayo ka na another store kasi gusto mo mag-expand, gusto mo mag-grow. Mapapansin mo na every time you're trying to do growth activities,
nagbe-burn ka ng pera, nagbe-burn ka ng cash. So what I'm saying here is that when you're doing business, mapapansin mo tong dynamics na to, na on one hand, you are trying to manage yung profitability ng business mo. But on the other hand, you are also trying to do growth activities para mas mag-grow pa yung business mo. And medyo, ano sila, magkakontra si profitability and growth. Diba? Si profitability, as much as possible, kung gusto mong tumaas ang profit mo, mas malaking benta, mas konting gastos. Diba? Mas malaki yung matitira sa'yo. Pero pag growth kasi, para mag-grow ka, kailangan mong gumastos. Napansin niyo yun? Kung gusto mo nang mag-grow, usually, nag-spend ka. Gumagastos tayo. So, magkakontra tong dalawa, no? So, my point here is that, hindi hindi masama yung growth, hindi rin masama yung profitability. Both of them are important. Ang mahalaga is we are able to balance. Babalance mo silang dalawa. So that, ang end goal natin is, yung effect nitong dalawang to is to maximize yung kinikita mo as an owner. Because, di ba, sabi ko nga kanina, yun yung goal mo, di ba? Kaya ka nag-start ng business is to maximize yung kinikita mo. Hindi mo yan sinimulan dahil gusto mong baguhin ang mundo. Di ba? Sinimulan mo yung business mo kasi gusto mong nang dagdag na kita. Agree ba tayo? So, yan. So, nadagdagan na tayo dito sa group. Yan. So now, I also want to share with you yung three stages ng isang business, no? So, in a business, meron tayong tinatawag na survival stage, merong growth stage, and merong scaling stage. And if you are starting out, then probably nandito tayo sa stage na to, survival. And anong mahalaga sa survival is to make sure na makasurvive si business. Kasi merong data, no? Merong statistics na maraming businesses na mamatay sila within the first 5 years. And ano yung number one reason? Bakit namamatay sila? Naubos yung pera, di ba? Or hindi na sila naging profitable. So, ang goal natin when we are in the survival stage is to make sure na we do everything to make the business survive. And also, we do everything to make you, the business owner, survive while doing the business. So, mamaya ikukwento ko kung paano yun, no? So, that's survival. Now, when we get past survival stage, then that's the time na nakakapag-isip na tayo ng how do we grow? How do I increase my sales more? Magraran ba ako ng ads? Mag-a-advertise ba ako? Anong marketing activities yung pwede kong gawin para mas lumaki yung business ko? That's growth, no? Then, the next stage and the highest stage is a scaling stage. And sa scaling stage kasi, ito yung point na may pagalawin ka lang na konti sa business mo, it has a multiplier effect, no, sa business. So, ang goal natin is that we don't skip stages. So, it's important na as early as now, we understand nasa stage ba ako ngayon. And then, I act accordingly dun sa stage na nasan ako. So, example, if I am just a startup, diba, nasa survival stage ako, I will not do activities na pang growth or scale na. Kasi, that would mean spending or burning cash. Diba? Nasa survival stage ka pa lang, hindi mo pa nga ma-set up ng maayos yung store mo. Nag-iisip ka na agad ng mga, paano ako mag-expand, paano magaganyan. So, don't try to skip stages kasi when we try to skip stages, dun tayo nag-end up na mag-burn ng cash. Important yung cash, especially during survival stage. Yeah. So next, kaya ko nakwento, no, bakit important si survival? Kasi sa stage ng survival, typically, ito yung stage na kung one-man team ka, ikaw ang gumagawa ng lahat ng bagay.
no? And the sad thing is that minsan, dahil ikaw na yung gumagawa ng lahat ng bagay, and then you prioritize yung mga other costs, expenses sa business, minsan, ikaw mismo, na one-man team, nakakalimutan mong pasahurin yung sarili mo. Or even yung iba, hindi nila pinapasahod yung sarili nila. So may question to you now dito sa group. Sa mga online sellers natin dito, resellers, distributors, pinapasahod niyo ba yung sarili niyo in your own business? Or is it a concept na first time niyo lang narinig? Bakit pasasahurin ko yung sarili ko, ako naman may-ari mo? Can you type 1 if pinapasahod mo yung sarili mo? Can you type 2 if hindi or this concept is quite new to you? Yan, si Miss Paulette, si Yel, yan, pinapasahod na nila yung sarili nila. That's good. So, ibig sabihin, hindi bago tong concept na to sa inyo, no? Sabi ni Eunice, yung pasahod, sakto lang rin pambayad lahat ng bills. At least meron, no? Yung iba, meron ba ditong never pa nilang na-consider yon? O wala kang pinapasahod sa sarili mo because lahat ng kinikita na business mo, alam mo namang sa bulsa mo rin siya mapupunta. Mas ganun ba? Yan. So, yung next na i-share ko sa inyo, no, is how do you compute yung minimum viable salary? So, ano ba ibig sabihin ko dito? For many businesses, lalo na yung mga solo one-man team, no? Minsan, nakakalimutan natin na um, aside from owning the business, technically, lahat naman ng kinita ng business mo sa iyo eh. Kasi ikaw yung owner niyan. Pero, if you want to sustain that business, and eventually, di ba, over time na makapag-hire ka ng mga people so that pag lumaki yung business mo, hindi na ikaw ang lahat ng gumagawa. Nakakalimutan natin na bilang employee tayo ng sarili nating business, we also have to be paid. And that's important for survival. Kasi during the survival stage, kadalasan, yung business and ikaw as a person is one and the same. And a good metric to check then if okay ba yung business natin is if our business can actually finance our needs as a person. Or tulad ng sinabi ni Miss Eunice, no? Actually, okay yun eh. Di ba? Ibig sabihin, your business can actually finance or kayang bayaran ng business mo yung pambayad ng bills nyo sa bahay. That's good. Kasi I have heard of stories ng mga business owners na even yung pambayad nila sa bahay, yung mga bills nila, hindi kayang punan ng business. Ba't ka pa nag-business? 'Di ba? Yun yung point. So ngayon, if hindi mo pa ginagawa yung, 'di ba, pasahurin yung sarili mo, I have here a simple way of computing lang. Magkano yung pwede mong pasahurin sa sarili mo? Or at least igugol mong maging sahod from the business para alam mo na your business is able to um, finance yung mga pangangailangan mo personally. So, yun yung minimum viable salary na tinatawag. So, una, I want you to put a number to your lifestyle. So, ibig sabihin nito, in a paper or isa-isang notebook, isulat mo lahat ng pinagkakagastusan mo personally. Personally yung pinag-usapan natin dito. So, if you are
renting a house, di ba? If you're paying for a car, if you are providing for a family, may pinapaaral kang anak, ano ba bang mga example ng mga personal expenses? May mga bills ka, utilities, mahilig kang kumain sa labas, mag-grab food and all, food panda, lista mo yon. Lista mo yung mga personal expenses mo na yon. Because yung mga personal expenses mo na yon, that defines your lifestyle. So, walang right or wrong answer dito eh, no? Kasi pwedeng yung isang tao, sapat na sa kanya yung 25,000 per month para mabuhay. But for some people, meron silang mga pinapaaral, may mga sinusuportahan silang pamilya. So, iba-iba tayo ng lifestyle. So, ngayon, if you can try to do that, no, lista mo yung mga more or less personal expenses mo and then i-total mo siya. So, sabi ni Miss Mary, lifestyle, magastos. Okay lang, Miss Mary, kung magastos ka, pero kaya naman po na ng business. So, I'm just trying to challenge yung the way we think about our business, no? So, sige, I'll give you 2 minutes to ilista niyo yung mga personal expenses niyo and then i-total niyo. Sige, 2 minutes. And then, kung tapos na kayo, no, kung medyo na-compute niyo na magkano yung personal gastos niyo on a monthly basis ang pinag-uusapan natin dito, no? Kung kaya, kung gusto niyo, pwede niyo i-share sa chat. Like, magkano ba yung personal na expenses mo on a monthly basis? You can share sa chat, okay lang. Kung hindi ka naman comfortable na i-share, okay lang din. 2 minutes. So, resume tayo ng 4:38. So, I hope gawin niyo talaga siya, no? Kasi you will discover something mamaya. So, put a number to your lifestyle. What does your lifestyle look like? So, may mga kilalang business owners, part na lifestyle nila, gusto niya monthly nagta-travel siya. So, that's part of your personal expense. Diba? Kung talagang gusto mo, every month nagta-travel ka. So, iba-iba tayo na lifestyle. So, sabi ni Miss Eunice, ayan, nag-share siya dito sa chat. Sabi niya, 166,000. Lahat-lahat na. So, sulat mo somewhere, Miss Eunice, yung number na yun, no? So, 166,000. Ayan. So, for 2 minutes na, no? So, okay, I hope na lista nyo or na-compute nyo somehow, no? How much are you spending on a monthly basis personally? So, next step is, let's add a buffer. Let's add a buffer. Ano yung sabihin ng buffer? Di ba, alam naman natin sa buhay on a monthly basis, bigla-bigla naman tayo may mga gastos na wala naman sa plan. Yari, kung may sasakyan ka, bigla na sira yung sasakyan, may nagkasakit, ano pa ba? May mga tayo, expenses na wala naman sa plano natin, 'di ba? Pero biglang kailangan natin bayaran. So the point here of adding a buffer is for emergency purposes. So, yung na-compute yung amount kanina na amount ng lifestyle, 'di ba? Monthly, multiply niyo siya sa 130%. So example, kay Miss Eunice, kung 166,000 ang na-compute niyang lifestyle expense niya, per month, multiply niya lang yon sa 130%. So ibig sabihin, we put a 30% buffer. No? So, kinumpute ko yung kay Miss Eunice. So, 166,000 times 1.3, ang na-compute kong amount is 215,800. So, ano yung sabihin ng amount na yon? Yan. So, ibig sabihin ng amount na yon is, Miss Eunice, di ba? If ever, pwede mo siyang gawing goal na sa business mo,
if you want your business to finance yung lifestyle that you have, 'di ba? Ang goal mo, kung kaya mong paabutin na makasahod ka from your business ng at least 215,800 every month, then that's good. Kasi, so, kung napansin niya, binabaligtad ko yung the way that we think, no? Kasi, typically, how business owners think is that, okay, ito yung benta ko, ito yung lahat ng gastos ko. Kung may matira, okay na. Kung may matirang 10K, okay na to, ito na yung ano ko, ito na yung sa akin. And the bad thing about thinking of business that way is that parang ang nangyayari tuloy, wala kang control over what's happening in your business. Eh, di ba, ikaw nagtayo ng business na yan. So, in the first place, you have to set a goal. Diba? If this business will finance the lifestyle that I want for myself or for my family, paano ko siya i-design? Magkano yung dapat na kaya niyang pasahurin sa akin? So ngayon, possible kasi na parang ang laki ng number. Diba? Nung first time ko din 'to ginawa, parang, kaya ko ba 'to? Parang ang laki ng number. Pero the good thing about being aware of this number is that ngayon, alam mo na kung ano yung tatrabahuhin mo. 'Di ba? Kung gaano kalayo ka pa, ano yung mga pwede mong gawin ngayon na strategies, tactics in your business to make all of these things happen. Nakuha ba natin siya? So, na-compute niyo ba yung ano no? Yung amount? Yan. So, another important thing is that, 'di ba, when we are running a business, typically kasi pinapaikot natin yung pera, no? Pinapaikot natin yung kita, 'di ba? That's called reinvesting. However, I also want to point out na before you reinvest, take care of your needs also. Kasi what's the point of running the business if yung the very purpose of why you started that business, 'di ba? To finance your life, to help your family, hindi mo magawa. So, ngayon, ang challenge ko sa inyo is, kung hindi niyo pa ginagawa yung idea na pasahurin mo yung sarili mo, at least try to compute that number. I'm not saying na, ngayong buwan, pasahurin mo agad yung sarili mo gano'n, no? Eh, paano kung hindi kaya ng business pa? Kasi mababa yung benta. Pero what I'm telling you now is for you to be aware na ito yung number na pwede mong i-goal at the minimum. Now that you know the goal, ano yung steps that you can do para mas ma-achieve mo yung number na? In that way, 'di ba? Mas may control ka over your business. Other than just expecting, 'di ba? At the end of the month, may natira ba sa akin? Ay, wala natira, okay lang. So I hope I'm making sense to. Ayan. So now, let's talk about profit. Let's talk about profit. So, many people, when they hear the word profit, parang iniisip nila, kailangan ko ba maging accountant? Kailangan ko bang ah, maging maintindihan ng accounting para maintindihan ng profit? Pero I'm telling you, pag sinabing profit, isipin niyo lang yung formula na to. Yung benta mo, ibawas mo lahat ng gastos mo, yung natira, yun yung profit mo. Diba? Sales minus expenses equals profit. Okay? Yan. Tinype ko rin sa chat. So, sales minus expenses equals profit. Ngayon, I want to parang, ano ba, change the way we think about profit as a business owner, no?
Ngayon, what I want us to do sa exercise na to, no, is for us to prioritize profit first. So instead na sales minus expenses equals profit, ang gawin natin is let's prioritize profit first. Magkano ba yung profit na gusto ko? And then, lahat ng matira, di ba, I will leave off dun sa natira para sa expenses ng business ko. No? So, may tanong nga ako dito. Yeah. So, may tanong ako dito na if I were a genie, if I am a genie, and lumapit ako sa'yo na sabi ko, I will grant you your wish. Magkano yung target na profit mo sa business per month? Do you even know? Do you even have a number in mind? So can you type sa chat yung answer mo sa tanong na to? And ay kunin mo na rin tong time na to, no, na like to get a piece of paper sa tabi mo where you can take notes and magko-compute kasi tayo. Pero ang unang tanong ko is, if I am a genie and tinanong kita, what is your target profit? Magkano gusto mong kita sa business kada buwan? Do you know the number? Yan. Ang bilis talaga, Miss Paulette. Sabi ni Miss Paulette, at least 1M a month. Hehehe. That's good. Diba? Si Eunice, 1 million. Okay? Others, so mapapansin nyo dito sa tanong na to, no? Iba, like lifestyle, yung tanong ko kanina, what does your lifestyle look like? Pag tinanong ka ng target profit, iba-iba tayo eh. Di ba? May mga, I did this workshop din before, no? Tapos may isang business owner, tinanong namin siya, magkano gusto niya profit per month? Sabi niya, 50 million per month. Di ba? Siyempre, for some other people, malulula sila or magugulat. Pero, iba-iba kasi tayo ng target, iba-iba tayo ng goal. Kaya ngayon, it's important na sagutin mo to sa sarili mo. Magkano ba yung gusto mo na profit kada buwan? Sige. Hintayin ko yung answers ng iba? Or nahihiya bang mag-share? How much is your target profit per month? So, if you have a number, put that number in your, sa papel mo. Okay? Sulat mo siya. Kasi magko-compute tayo. Yan. So, Miss Paulette and Eunice, sulat niyo yung number na yun, no, sa kung saan man kayo nag-notes right now. Yan. Okay. So, ngayon, I will do a scenario, no? So, example, I am an online seller na nagbebenta ng J-Skin products. Example, di ba? I'm also a J-Skin reseller. And sabi ko, ang gusto kong profit kada buwan ay 40,000 per month. Bagong reseller ako. Gusto ko 40,000 per month. So, sulat mo siya. Sabi ni Yentel, 300K. Sulat niya siya sa papel niyo. Important to. Kasi kung ito pa lang, hindi mo siya kayang sagutin. Di ba? Parang, ano yan eh, as a business owner, ikaw yung magsaset ng trajectory kung saan pupunta yung business mo. Di ba? Kung sabihin mo 1 million per month, then why not? Di ba? Ang next question is, how do you make it happen? So, today, it's your chance. Think about what's your target profit per month. So, in my scenario, sa example ko, let's say ako, as an online seller, ang gusto kong kita, profit, kada buwan ay 40,000. Sulat ko siya. Yan. So, next step, so I hope nakasulat na kayo ng target profit nyo. Next step is, think of your core product. Ano ba yung binibenta mo? So, ito yung product na you sell best and your customers love it. So, may nagtanong sa akin before, paano kung ang dami kong tinitinda? May sabon, may
may mga lotion, di ba? Iba-ibang product lines. So ngayon, para ma-simplify natin, no, aling product ba ngayon sa mga binibenta mo yung pinakamabenta? Yun lang muna yung compute natin. Ang assumption natin dito is yun lang ibebenta mo muna. Okay? Kasi once you understand yung formula na ituturo ko, no, you can actually do it kahit gaano karaming product lines pa yung ibenta mo. So, probably yung iba sa inyo, I think, hindi lang G-Skin, di ba? Meron kayong iba pang products na nire-resell. You can actually do this exercise, iba-ibang product lines. Pero ngayon, para ma-simplify natin, no, think of the product na pinaka-best seller para sa'yo. Yun lang muna yung compute natin. Ang assumption natin, yun lang ang ibebenta mo. Okay? Naisip na? So let's say sa akin, ang core product ko ay sabon as an online seller, no? Ngayon, ang tanong is, pag nagbenta ako ng sabon na to, magkano ko ba siya binibenta? So ngayon, ikaw, ano ba yung product na naisip mo na yun lang yung ibebenta mo, pinakamabenta? Magkano yung price niya? Magkano yung sales price niya per unit? So, I hope nasusundan, no? So, in my example, dahil nagbebenta ako ng sabon, let's say, yung kada bar ng sabon, binibenta ko siya ng 215 pesos. So, sulat niyo siya in your paper and pen. Sa papel niyo, sulat niyo siya. Diba? Magkano niyo binibenta yung kada isang produkto? Okay? Next step. Next step. Now, compute naman natin. Magkano yung direct cost mo kada unit na binibenta mo? Diba? Kada nakakabenta ka nitong product na to, ano-ano ba yung mga gastos na meron? Directly related dun sa binibenta mo. So, in my example, diba? Binibenta ko yung sabon ng 215 pesos. Pero nakukuha ko siya sa supplier ko ng 120 pesos per bar. So it means ang cost ko sa bawat bar ng sabon is 120 pesos. And let's say, assuming, di ba, na kada may na kinukuha akong supplies, inventory from my supplier, ang halaga ng shipping is piso. So it means, di ba? It means na ang direct cost ko sa bawat bar ng sabon na mabebenta ko is 121 pesos. Okay? So in your case, I hope sinusundan niya, no? Magkano yung direct cost ng bawat produkto na binibenta mo? Sulat mo siya. Nakakasunod pa ba? Can you type okay? Kinakabahan ako baka mamaya wala na akong kausap. Can you type okay kung nasusundan niyo ako? Ayan. Thank you, thank you. So, recap, nakuha na natin. Anong ginawa natin kanina? Kinuha natin ang target profit ko. Ang target profit ko, 40,000 per month. Nagbebenta ako ng sabon, binibenta ko siya sa mga customer, 215 kada bar. And then, ang cost ko ng sabon is 121 pesos. Okay. Ngayon, anong next step? Next step is, computing daw natin yung margin per unit. Margin per unit. So, paano mo kukumputin yung margin per unit? Ibabawas mo lang yung direct cost mo per unit from the sales per unit. Sulat mo siya because we will use this number later. So, in my case, di ba, binibenta ko yung sabon daw, 215 pesos kada bar. And ang cost ko is 121 pesos. So, 215 minus 121, ang margin per unit ko is 94 pesos. So, I think
medyo familiar kayo dito kasi ginagawa nyo to, di ba, before kayo mag-pricing eh. So, it means, di ba, na tuwing makakabenta pala ako ng isang bar ng sabon, ang tubo ko na agad ay 94 pesos. Nakakasunod? So, 94 pesos. Kada makakabenta ako ng sabon, may tubo ako ng 94 pesos. That's my margin per unit. So, next step is, aside sa margin per unit, kunin din natin yung margin percentage. So, I hope sinusulat niyo siya, no? Kunin daw natin yung margin percentage. So, paano mo siya kukunin? Yung na-compute natin kanina na margin per unit, i-divide mo daw siya dun sa sales per unit mo. And then, we will use this number again later. So, in my example, 215 pesos per bar, binibenta ko yung sabon. Ang cost ko is 121 kada bar. So, 215 minus 121, 94 pesos ang margin per unit ko. Now, to get yung margin percentage, 94 pesos divided by 215. Diba? So, I get 43.72%. So, ibig sabihin, kada nakakabenta ako ng isang pirasong sabon, I'm earning, may tubo ako doon na 43.72%. Susundan? Nasusundan pa? Ayan. So, sige nga. Can you type 1 kung done na kayo? Nakuha niyo na yung margin per unit and margin percentage nyo. Ayan. Sige. Thank you. Ayan. So now, let's move to the next step. No? So now, I want you to think of all your business expenses. Business expenses na binabayaran mo sa business. Makabenta ka man o hindi. Diba? So may mga gastos kasi tayo sa business na makabenta man ako ng sabon o hindi, gagastusin ko to. Diba? Ilista mo ngayon yon. Lista mo yon and then i-add mo yun lahat. Yung mga gastos na to, ito yung fixed expenses mo. Diba? So, in my case, example, ano-ano ba yung mga gastos ko na makabenta man ako o hindi, babayaran ko to eh. So, in my case, sinama ko yung salary ko sa sarili ko. 35,000. Tapos sabihin natin, meron akong assistant na pinapasahod ko ng 5,000 per month. Diba? Tinutulungan niya lang ako mag-pack, pag may order, ganyan. Tapos sabihin natin na kinakarga ko sa business yung utilities. Kahit sa bahay lang naman ako nag-ooperate ng e-com business ko. Diba? Pinapasalo ko sa business. So, ang kuryente tubig namin is 5,000 pesos. Yan. Internet, di ba? Sama na dyan. Tapos sabihin natin na nag-ano ako, I'm spending for marketing kada buwan. Ad spend na 3,000 pesos. Tapos, gumagastos ako ng 1,000 pesos kada buwan for packaging. And then, nag-assume din ako na kada buwan, lumalabas sa around 3,000 yung platform fees. So, itong mga cost na to, di ba? Makabenta man ako hindi, gagastusin mo to, di ba? Internet, di ba? Hindi mo lang pwedeng sabihin kay PLDT na, hindi ako nakabenta this month, hindi ako magbabayad ng internet. O kaya kay Meralco, di ba? Hindi ako magbabayad ng kuryente kasi wala naman akong benta. Di ba? By hook or by crook, babayaran mo to. They are fixed expenses. So ngayon, i-add mo lahat ng fixed expenses in your business. So in my example, let's say ito yung mga fixed expenses ko kada buwan. Ang total nito is 47,000. Fixed business expense.
So, nakasunod, na-compute nyo na ba yung fixed expenses nyo? Sige, I'll give you one minute. Yan. Para maisulat sa paper, kung saan ka nag-notes ngayon, magkano yung fixed expenses mo. So, pwede nyo kasi itong gawin later, no? Pero at least para masundan nyo lang. Yan. So, let's proceed to the next step. Ngayon, i-add daw natin yung fixed expenses natin and yung target ko na profit kada buwan. Kaya pinapasulat ko sa inyo yung mga numbers, di ba? So, i-add daw natin si fixed expenses and target profit per month. So, ito yung listahan ko ng fixed expenses. Ang total yan is 47,000. And then sabi ko kanina, di ba, ang gusto kong kita kada buwan ay 40,000 pesos. So, ngayon, ang total ng dalawa na yun is 87,000. Okay, nasundan. So, kung kunyari, kung ang target profit mo per month is 1 million, so that's 1 million plus magkano yung fixed expenses mo sa business kada buwan. Okay? So now, ang next natin is, we will put everything into a formula para mas mag-make sense siya for you. So, una, ito yung unang formula. Yung fixed expenses mo daw, plus target profit, i-divide mo siya by your margin percentage. Diba? Nag-compute tayo ng margin percentage kanina. And pag ginawa mo yun, ang makukuha mo is your target sales per month. So, gawin natin siya in my example. So, sa akin, di ba, yung fixed expense ko kanina, 47,000. So, ang target ko na profit, 40,000. So, that's 87,000. And then, ang nakuha kong margin percentage kanina is 43.72%, di ba? So, 87,000 divided by 43.72%, ang amount na lumabas is 198,000. Yan, may butal. So, ano ibig sabihin ng 198,000 na to? Ibig sabihin nito, ito yung target na benta ko kada buwan. Kung gusto ko na mabayaran ko lahat ng fixed expenses ko at gusto ko na meron akong 40,000 na profit kada buwan. Nasundan? Ibig sabihin, alam ko as a business owner na every time ma-hit ko tong 198,993.56 na benta, I know na nabayaran ko lahat ng fixed expenses, napasahod ko yung sarili ko, may kita pa ako na 40,000 na extra. Nakuha niyo siya? Nasundan? So in your own business, no? So I hope nag-run kayo ng own numbers nyo kasi it will help you discover magkano ba yung benta pala na dapat na ikota ko. Kung gusto ko na bayad ko lahat ng expenses ko, napasahod ko yung sarili ko, tapos may kita pa ako kung ano man yung number na target profit na gusto mo. Okay? Then, next formula, halos magkamukha lang sila, no? Pero this time, i-divide natin si fixed expenses plus target profit, i-divide mo siya sa margin per unit. Na-compute din natin yan kanina. And then, ang number na makukuha mo ngayon dyan is target number of products na kailangan mong ibenta sa isang buwan. So, para mas mag-make sense, so, fixed expenses ko kanina is 47,000. Plus target profit ko 40,000. So, that's 87,000. Ngayon, di ba, na-compute ko kanina na ang tubo ko, kada makakabenta ako ng isang bar ng sabon is 94 pesos.
So 87,000 divided by 94 pesos, ang number na lumabas is 926. So ibig sabihin, I need to sell 926 bars of soap kung gusto ko na babayaran ko lahat ng fixed expenses ko, mapasahod ko yung sarili ko, at may kita pa ako na 40,000 per month. Kuha natin. Can you type 8 kung nakuha natin? Sana hindi kayo na-lost, no? Ayan, may mga nagta-type naman ng 8. Ayan. So, napansin niyo yung sa ginawa natin, no? Na if you follow that formula, more or less, every month, meron kang idea ngayon na bago pa magsimula yung buwan or bago matapos yung buwan, no? Alam mo, magkanong benta ba yung gusto kong i-target? Kung gusto ko na lahat ng expenses ko ay bayad and I make sure na merong profit na matitira. Kasi the way most business owners do yung planning, no, or yung pag-set ng quota or target, especially lalo na kung meron ka ng team, no, bibigyan mo sila ng quota. Wala lang, we just pull numbers out of thin air. Tapos wala siyang basihan. And minsan, yung numbers na pinul natin out of thin air, hindi pa pala siya kasya para pambayad ng mga fixed expenses natin. So, why am I sharing this formula to you is that I want you as a business owner to have more control over how you design your business. Na tipong, kung gusto mong kumita ng, let's say, 1 million per month na profit, ilan yung dapat mo ibenta? Para mangyari yon, magkano ilang sabon or ilang products ang kailangan mo ibenta? Is that even realistic? Kasi ngayon, you will now realize na may mga bagay sa business na pwede kang pagalawin. Di ba? Okay, kunyari, in my example, 926 bars of soap. Now, I can ask myself, is it realistic for me na makabenta ng 926 bars of soap? Or, kung realistic man siya, how do I make that happen? Mag-a-ads ba ako? Ano bang gagawin ko? Magbebenta ba ako sa maraming channels? How do I make this happen? So I hope, makatulong yung formula na yon in helping you set targets and make sure na yung target na isa-set natin is will lead us closer dun sa goal natin, na target profit. Okay? Yan. So now, it sounds simple. It looks simple, no? So I hope nasundan. It looks so simple. Diba? When you're able to do that, you can actually do your own income statement. Yung target income statement mo. Diba? Using dun sa ginamit kong example kanina, no? So sabi dun, kailangan ko makabenta ng 926 bars of soap. So 926 bars of soap times 215 pesos. Ang benta ko, if ma-achieve ko yung number na to, is 199,000. Okay? And then, ang cost ko, kada sabon na mabibenta ko is 121. So 926 times 121, I get 112,000. And then 199 minus 112, ang tubo ko is 87,000. And then ibawas ko dun yung fixed expenses ko, na ilista ko to kanina, di ba? 47,000 yon. So 87 minus 47, I have a net profit, may kita pa ako na 40,000. Diba? Now, you can be creative na, ibig sabihin, if I sell more than 926 bars of soap, pwedeng mas malaki pa yung kita ko. Diba? So ngayon, I want us to factor in time naman. Na, okay, now I know
Yun pala yung pwede kong gawin para makatarget ako ng 40,000 pesos a month na kita. Let's factor in time. Let's say, in my example, kaya gusto kong kumita ng 40,000 per month kasi may pangarap akong bilhin na sasakyan. Pangarap ko bumili ng brand new SUV. And let's say, ang halaga nung sasakyan na gusto kong bilhin is 2.5 million pesos. So, ang tanong ngayon is, how many profitable months ang kailangan ko para ma-achieve ko yung goal ko na sasakyan? So, I know, di ba, as business owners, aside from hitting the target profit, meron kayong mga goal, di ba? May mga gusto kayong mabili, mapuntahan, mapag-ipunan. Di ba? So, this is one example. So, in my case, kung kumikita ako ng 40,000 per month and gusto kong bumili ng sasakyan na 2.5 million, ilang buwan, ilang profitable months ang kailangan ko? So, the value of my goal is 2.5 million. Divided by yung target na net profit ko kada buwan na 40,000. Diba? 2.5 divided by 40,000, then I get 63 months or 5.25 years. Then this is the number of months na kailangan maging profitable ako if I want to use my business to finance my goals. Kuha nyo? So, I hope you're able to imagine possibilities by using this the formula. Now, another example, another scenario. Let's say I am planning to use the profit na kinikita ko sa business para makabili ako ng sasakyan na ang worth niya is 2.5 million. Pero ayoko ng 63 months. Ayoko ng 63 months, masyadong matagal. 'Di ba? Ang gusto ko, within 18 months, mabili ko yung sasakyan. Ngayon, ang tanong, how will I design my business so that it can help me achieve my goal? So, di ba yun naman yung purpose ng business mo to help you achieve your goals, the lifestyle that you want. So, kung ganun yung kaso, how do you design the business? So, ngayon, it's 2.5 million. Ito yung goal ko. Ilang buwan ko siya gustong ma-achieve? So, within 18 months. So, 2.5 million divided by 18 months, I get 138,000. Ngayon, itong 138,000 ngayon, ito na yung adjusted net profit ko. 'Di ba? Kung ito na yung adjusted net profit ko, pwede kong gamitin yung formula na pinakita ko sa inyo kanina. 'Di ba? Instead na 40,000, ilagay ko doon 138. Now, I will be able to compute kung gusto ko ng profit to 138,000 kada buwan, magkano dapat ang benta ko at ilang products ang kailangan mas mabenta ko kada buwan. Am I making sense? Malinaw ba? Can you type 2? Kinakabahan ako, baka hindi nila ako nasusundan, no? Meron naman. Thanks kay Rhea, Eunice, and EJ. Thank you. Okay. So now that we know na, okay, may way pala para maano ko, no? Parang ma-reverse engineer ko yung target ko. Na instead of waiting na matapos ang buwan para malaman ko kung magkano ang profit ko, now, I can start every month with a goal in mind. 'Di ba?
Mas may control tayo ngayon sa business. And now, if lalapatan mo kasi siya ng time, makikita mo ngayon na, okay, kung noon ang goal ko is 40,000 per month na profit, pero dahil may goal ako na 18 months, kailangan mas mataas na profit yung matarget ko. So, mag-a-adjust yung number of benta ko, mag-a-adjust yung number ng produkto na ibebenta ko. So ngayon, I want to share with you, ano-ano ba yung levers na that can move your profitability and ano yung impact nun sa business mo. So ano yung mga pwede mong pagalawin in your business para gumalaw yung profit mo. So una, ito yung listahan. So you can either adjust your fixed cost or adjust your direct cost, adjust your sales price, or adjust your quantity sold. So, marirealize mo, no, na, okay, nangyari dun sa example ko, noon 40,000, ngayon gusto ko 138,000. How will I make that happen? Magbebenta ba ako na mas marami? Or magbabawas ako ng gastos? Mag-a-adjust ba ako ng sales price? Ang daming possibilities. So, ibig sabihin lang, walang isang answer kung paano mo siya i-achieve. Marami kang pwedeng pagalawin. So as a business owner, it's up to you to decide how do you actually make that happen. So kanina, in our example, di ba? Ang example natin is 926 bars of soap ang kailangan ko ibenta. Na ito yung price and ito yung cost. And if ganun ang sitwasyon ko, I will have a net profit ng 40,000 kada buwan. Ngayon, what if may mga pagalawin tayo? So sa lever 1, what if i-adjust natin si fixed cost? Anong impact niya ngayon sa net profit? So wala akong binago sa number of products sold, wala rin akong binago sa magkano yung SRP and magkano yung cost. Same. Pero let's say nag-cost cutting ako, may binawasan ako sa fixed cost ko. So instead na 47,000, 35 na lang. Anong impact niya sa profit ko? So makikita natin na nag-increase si profit, 'di ba? 252,000. So anong conclusion natin? 'Di ba na when we try to adjust fixed cost, it can have an impact sa profit. Pero ang disclaimer ko lang dito is we can only cut costs so much. 'Di ba? Kasi in our example, hindi naman pwedeng tanggalin ko lahat ng expenses. 'Di ba? Kasi those expenses, marami doon, necessary for me to operate my business. Example, internet. Hindi mo pwedeng tanggalin ko sa internet. Diba? Dahil gusto ko lang makatipid. Diba? Kailangan mo yun eh. So, ang point here is that maybe you can adjust fixed costs, pero hindi mo siya kayang tanggalin lahat. Okay? So, that's lever number 1. You can adjust fixed costs if gusto mo talaga maging profitable. Lever number 2. Number 2. What if naman daw, ang i-adjust ko is yung direct cost ko. So let's say, okay, 926 pa rin ibebenta ko, target kong mabenta, at ang SRP ko pa din is 215. Pero let's say, nakahanap ako ng mas murang supplier. Diba? O kaya si supplier, meron siyang parang wholesale price. Na pag gantong number of items ang binili ko, discounted. Siyempre, discounted mo siya makukuha, mas makakatipid ka sa direct cost. Kuha? So, let's say, in my example, ang original is 121. Di ba? Pero dahil nakahanap ako ng way para mapababa si direct cost ko. So, my direct cost now becomes 115. So, ito yung updated ko na direct cost. And then, wala akong binago sa fixed cost, di ba? 47,000 pa din. Anong effect sa profit ko? So, ang effect sa profit ko, tumaas pa din, di ba? 45,600. Ang original is 40,000. This time, it's 45. Anong ginalaw ko? Ang ginalaw ko lang is the direct cost. Okay? So, that's lever number 2. Pwede mong pagalawin si direct cost.
So now it's up to you to explore, is it possible for me to adjust my direct cost? May way pa ba? May mas mura pa bang supplier? Baka naman may discount kang pwedeng ma-avail. Diba? You can explore possibilities in adjusting direct cost. Kasi it can actually impact your profitability there. Okay. Now let's go to lever number 3. Lever number 3 is, what if ang i-adjust natin is yung sales price? So ngayon, ito, syempre, you have to also consider ano ba yung guidelines nyo when it comes to reselling, di ba, distributorship. Kasi I know, may mga sineset yung mga distributors natin, yung brand owners natin ng suggested retail price. Okay? Pero let's say you have the option to adjust your sales price, no? What will happen? What will happen? So let's say, same pa din naman yung ibebenta mo number of products. Pero instead of 215 pesos per bar, ibebenta mo si sabon kunyari ng 220. Then same pa din yung direct cost. What will happen? So nakita natin na nag-increase si profit. So from 40,000, naging 44,000. So we know na when we also try to adjust your sales price, it will impact our profit. Yun nga lang, yun ang kailangan nating malaman. Until how much price can we raise yung ano natin mga presyo? So especially if we're into retail, no, and marami tayong competition, hindi naman pwede na napakalayo ng presyo mo among other competitors. Unless kung yung binibenta mo is totally different from them. Diba? So, but kaya ko siya sinishare kasi it's also an option. Diba? Na mga levers na pwede mong pagalawin kung gusto mong gumalaw yung profit mo. Okay? Then, we go to the last lever. Number 4. Lever 4. What if daw, ang i-adjust mo naman is yung number ng products na kaya mong ibenta? What will happen? So, in this case, same SRP, same direct cost, same fixed cost. Ang in-increase lang natin, mas damihan natin yung ibebenta. Instead of 926 bars of soap, 940 bars of soap. So what will happen? So nakita natin na, okay, nag-increase lang ako ng kaunti na ibebenta. Nadagdagan si profit, pero hindi masyadong gumalaw. Pansin niya, hindi siya masyadong gumalaw, pero nag-increase pa rin. Okay? So ngayon, let's compare all the 4 levers. Dito, summary. So, the original is, ang net profit ko is 20.11. Nung ginalaw ko si lever 1, tumaas siya to 26.14. Si lever 2, naging 22.9. Lever 3, 21.9. Lever 4, 20.47. So, nakita natin no, na iba-iba sila ng impact. Pero, why am I sharing all of these things? I'm not saying na, ibig sabihin, pag ang ginalaw ko si fixed cost, sobrang laki ng impact lagi sa profit. Actually, it will depend. Kaya, important na you're able to track din, di ba? Magkano ba yung ginagastos ko? Kasi, what if tanggalin ko to, anong impact? What if magdagdag ako ng benta? Anong impact? No? And, the best way for you to impact your profitability is usually a combination of 2 or more. So, pwede mo kasing pagalawin na, okay, mag-cost cutting ako, but at the same time, I will try to adjust my direct cost. Kung posible, di ba? Kung kaya mo magpagalaw ng multiple levers at a time, better. Kasi mas malaki yung kaya niyang impact sa profit mo. Okay? So, dito,
levers and their impact, usually ang number one, ang pinakamalaki ang impact dyan, pinaka mag-move ng profit mo, is if you try to combine 2 or more levers. Kung kaya mong i-adjust yung presyo mo, but at the same time, mag-cost cutting ka din, di ba? Ang laki ng impact nun sa profit mo. Di ba? You can adjust sales price, your quantity sold, your fixed cost, your direct cost. So I hope nakuha natin siya, no? So yun yung 4 levers when it comes to profitability. So ngayon, naglagay lang ako na example dito na what if pinag-combine ko lahat ng levers, yung 4, na nag-adjust ako ng sales price, di ba? From 215, ginawa kong 220. Tapos, nag-adjust din ako sa direct cost. Naghanap ako ng discounts for my supplier. And then, dinagdagan ko yung kaya kong ibenta kada buwan, 940. And let's say, nag-cost cut ako, nag-alis ako ng mga expense na hindi ko naman need or mas nakatipid ako. Anong impact? So, combining all of the 4 levers, no, in my example, my net profit, tumaas siya to 60,000. Diba? Originally, it was 40,000. Pero nung pinagalaw ko yung all 4 levers, tumaas siya to 60,000, 29.44%. Diba? Sobrang layo dun sa kung isa-isa lang ang in-adjust ko. So, my point here is, you can actually explore. You have so many levers. Marami kang pwedeng pagalawin in your business, not necessarily laging increase agad ng presyo. Kasi minsan, kahit mag-increase ka ng presyo, pero kung yung fixed cost mo is masyadong mabigat, di ba? Mahirapan ka. So, my point is that you have to look at your business holistically. Di ba? Hindi lang yung benta, but saan napupunta ba yung benta? Ano ba yung mga expenses na binabayaran mo sa business mo? Take a look at that kasi all of those things, it affects your profit. And I think that's the last part of my presentation. Questions? Yan, sabi ni Miss Paulette, pabalik sa last slide. So, ito yung last slide, Miss Paulette. May nag-message daw regarding replay. So, mamaya isasend natin yung all 3 replay in one email na. Via email. So, check your emails po mamaya. And any questions? Yung sworn, yes. Sama-sama natin siyang isasend, Miss Mary. One email na lang. Yung lahat ng resources plus all the reports. So, I think walang question, no? Ito, si Miss Paulette may question. Per product po ba ang pagkuha ng per unit cost? Yes, Miss Paulette. Now, you can actually do this on multi-product. No? Multi-product mix. May na-help ako na client before na multi-product yung ginawa namin. So, what we're able to do there is that we were able to identify sa dami ng produkto na binibenta ko, alin ba doon yung fast moving? Tapos pangalawa, alin ba doon yung pinaka nagko-contribute to my profit? Kasi let's admit it, di ba? Minsan, ang dami nating binibenta. Pero not all of those products na nasa
binebenta natin are contributing the same profit sa business. So, in my example, dun sa client na yun, no, so pet shop. So, marami siyang binibenta bilang pet shop owner. Diba? Yung mga pet food, mga accessories and all. Doon na-identify niya na posible pala na may mga products na stop niya ng ibenta. Why? Kasi hindi siya masyadong gumagalaw or hindi siya masyadong profitable. And then what happens is that 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 client can now focus on selling yung mga items na fast-moving but also profitable. So marami kayong pwedeng gawin when you understand the whole, yung factors na nakaka-affect sa profitability ng business nyo, no? Yan. Sabi ni Ms. Pwedeng average na lang on all products. If you can do it on a per product, better. Kasi at least actual yun useful eh. And may nagtatanong si Miss, paano ba i-pronounce yung name niya? Miss Yentel. PM sa FB. Sabing Rosen, may nag-ask po if pwedeng F2F consultation. Pwede naman, Miss Yentel. Hindi ko alam saan ka nag-message. Sa personal FB ko ba? Or ano? I-check ko na lang. Pero kung face-to-face consultation, pwede naman. Schedule lang siguro natin. Not sure if malapit ka sa office namin. Our office is in Cainta Rizal. If you're familiar sa Santa Lucia Mall, malapit kami sa boundary ng Marikina, Pasig, and Cainta. Yan. Oo. Malapit ka ba sa amin? O, taga-saan kami, Sientel? Oh, bababa ka. Oh, ikaw bahala, Miss Sientel. So, if you prefer face-to-face, pwede naman. Yan. Yan. Sige. Tapos, may tanong dito si Miss Colette. So, tama. Apply sa atin yung pag-focus na lang sa fast movie. Okay. Template ng computation. Meron ako dito. When you sign up dyan sa site na to, may makukuha kayong parang spreadsheet. Ayan. Ayan. Siguro try ko na lang din i-share sa sa email din later. Yung template na yan. So, I think medyo wala tayong questions today, no? Pero I hope na yung session natin today, it gave you parang more confidence and more insight on how you can approach yung business natin, no, in terms of setting targets and making sure na profitable tayo. And here are some ways on how you can reach us. So you can book a free 30-minute call with us if you have like specific questions or if you're interested also to work with us sa team namin. And then you can also send us an email at info@thriveglobalcfo.com. Ayan. So I think before we end, ayan, pwede ba tayo mag-picture? One, for our last webinar. May last question daw si Miss Paulette. Nagta-type pa siya. So, habang nagta-type si Miss Paulette, pwede na tayo mag-open ng camera. Sabi ni Miss Paulette, pwede po bang 1 BAR, then ang product is skincare and clothing? Yes, pwede naman. Sabi ni EJ, do we have a certificate for all webinars? Actually, wala kaming certificate kasi na ipaprovide, but I'm not sure if si
G-Skin, may ipoprovide sa inyo. Pero from us, wala po. Yes, Miss Rhea. Sabi Miss Rhea, if I have TIN, but not citizen anymore, can I still register sa BIR? Tricky yun, no? As in, you are not a Filipino citizen na or dual? Not citizen na po. Oo. Oo. Hindi. Kung doon na siya mag-register sa kung saan siya, ano. Nasaan ka, Miss Rhea? Nandito ka ba sa Philippines? I mean, physically. Nasa Sweden siya. Doon na siya in terms of income tax, doon siya mag-file. Doon na siya resident and citizen. Oo nga. I mean, dito nga, pero nag-away na kami dito. No? I mean, in terms of kanina siya liable to pay taxes, doon na kasi residency and citizenship, nandun siya in terms of tax. So, pero I think she's asking it because i-require siya ng Shopee, Lazada. So, siguro Miss Rhea, send ka sa amin ng email dun sa info at ano, tapos try natin pag-usapan, no? Kasi we will have to check paano yung case na yun na physically you're not here and also citizenship hindi na rin Filipino. No? Kasi so, paano ka mag-file ng tax? Wala ka din dito, no? Though online naman, oo. Pero yun nga, yung legalities no, what if may kailangan siyang pirmahan? Wala siya dito. Medyo tricky siya. And send ka na lang ng email din. Tapos we can continue the conversation. So I think we need also to research on that. Pwede yung sinadjust ni Miss Paulette. Baka pwede kayo mag-partner, mag-partner, di ba? Hanap ka daw ng business partner na Pinoy. Tricky yun eh. Kasi, okay, what if pwede nga, pero what if may mga kailangan kang paperwork and nandun ka and all. So, yeah. Yeah, other questions pa. Mag-apply ng trabaho ng ano, ano i-apply mo, Eden? Ayan. Sige, picture na tayo. Open na tayo ng camera, tapos para we can share the recording na later. Lahat na ng recordings ng tatlong webinar. Meron pa bang hahabol? Sige. Take na ka na picture. Sige, game. 1, 2, 3. Smile. Yan. Thank you everyone. Send na lang namin sa email niyo yung recordings and other resources. Thank you very much.